Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa alas 8:08 ng umaga at ang oras yan po mga kabrigada, atid sa atin ang ating Yummy Vit ES2 Oral Drops. O minsan ho ba na mga mami, mga mama, yan. O kaya mga inay, nako, napapansin niyo ho na maputla ang inyong chikiting. Nako, nangyayari ho yan kapag medyo kulang po sila sa vitamins. Bilang isang nanay, ayaw nating magmukhang kawawa at sakitin po ang ating mga anak, di ba? Kaya mahalagang bagay po ang pagpili ng tamang food supplement upang maging katuwang ng ating mga anak. Kaya araw-arawin po mga kabrigadang pagpapainom sa kanya ng ating Yummy Vit ES2 Oral Drops. Meron ho yung vitamins B6 at B12 na sumusuporta po mga kabrigada sa blood health at energy production. Kaya nakakatulong po mga kabrigada na bumalik ang sigla at gana ni baby. Plus, may essential nutrients din po na makukuha mula ho sa turin. Yan. Yummy Vit ES2 Oral Drops, pamanang aruga. Yan. Available po yan mga kabrigada sa mga autorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada dyan sa Carl Andre Drugstore, sa The Generics Pharmacy, sa Generica, sa South Star Drug at sa Mercury Drugstores. Nationwide, meron din po yan mga kabrigada, ha? Ay! Type ko yan. Meron din ho yan mga kabrigada sa online, sa pamamagitan po yan ng ating Brigada Shop, ng Lazada, ng Shopee mga kabrigada. Available po iyan diyan. Sige, wag na tayo magpatumpik-tumpik. Makakasama ho natin mga kabrigada ngayong umaga. Oo. Mauna na tayo, sir. Oo, attorney. Oo, doon sa ating kasama. Oo. Makakasama natin si attorney Alan Aldash, ang ating suki, mga kabrigada dito sa ating programa. At si attorney AZ naman po Mendoza ay incoming. Yan. Pero ipagpatuloy na natin ito, attorney. Pero bago tayo magdiretso, sir, siguro pagbati muna sa ating mga tagapakinig. Opo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Solo ko po ngayon muna. Wala pa po aking kasama si Attorney Isid. Pa-easy pa po. Opo. Good morning po ulit sa ating mga tagapakinig. Nandito naman po tayo Sabado. At magbibigay po kami na kaunting inputs po sa inyo about sa particular na batas na ating pong tatalakayin ngayong araw na ito. At babatiin ko na po muna si Attorney Benjan. Oo, nasa Palawan daw siya. Nasa Palawan. Sana all. Opo, iniwan po ako eh. Attorney Ben, ilangoy mo na lang kami. So, sobrang mahalo ng plane ticket. Baka ako maglalangoy na pabalik. Yun na lang. Yun lang. Yan. Ingat kay Attorney Ben. Yan. Nagsabi nga siya, hindi daw siya makakasama. Sabi ko, nakatakas na naman si Attorney. Nagbalot po ng lobster para sa inyo. Nako! Kahit ano, sir, basta galing nag-request tuloy. Anyway, ingat na lang siya doon. Sige, ayan, humabol. Sige. Humabol. Ngayong umaga, sir, pag-uusapan natin is ito ay may connection kasi sa Bonifacio Day, which is bukas pala. Wala pa ng 31 ng November. Nakalagay dito sa akin November 31. Akalain mo yun. Akala ko, sir, babae ang ating kasama ngayon. Diba? Easy. Oo. Yan. Si Attorney Easy pala. Yo, nakala ko yung babae ang kasama natin ngayong umaga. Sige. Habang inaayos muna ni Brigada Jamie si Attorney Easy. Pero ito ay yung ating pag-uusapan ngayong umaga ay may kinalaman sa Bonifacio Day. Isinama ko na attorney yung Rizal Law at yung
Flag Heraldic Code of the Philippines. Kasi marami sa ating mga taga actually, siguro kahit kung hindi siguro ako nasa media, hindi ko din to alam. Oo. Attorney Alan, na meron palang batas na ganito na nakasaad yung paggalang natin sa watawat at yung para kay sa ating bayani na si Gat Jose Rizal. Opo. So siguro maganda ma-discuss po muna natin Brigada Mel yung ating lang Republic Act 8491 o yung Flag and Heraldic Code of the Philippines. So, ano po ba itong Flag and Heraldic Code of the Philippines? Ito po yung batas saan ito po yung nagtadhana kung ano ang magiging ating official na flag, okay? Paano siya gagamitin? Paano tamang pagrespeto dito? Kasama po diyan yung pong ating national anthem, yung ating motto, yung ating pong logo, kung ano-ano pa. Patungkol po sa ating pinaka-simbolo ng ating bansa. Oy, yun pala ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Pero para sa inyo sir, bilang isang abogado, bakit ba mahalaga yung tamang paggalang sa ating mga pambansang simbolo, sir? Well, personally po, tayo bata pa lang, tinuturuan na sa school na pag tumugtog ang national anthem, pag nakita ang watawat at tinataas, tayo tatayo, ilalagay natin ating kamay sa ating dibdib para mapakita na meron tayong pagmamahal sa ating bansa. That is yung tinuturo sa ating patriotism. Well, you know naman ang history of the Philippines. Dumaan tayo sa maraming mga bansa, mga banyaga na naging kolonya. Sumakop sa atin. At nung tayo nakagkaroon ng kasarinlan, ito yung nag-udyok sa mga tao na pakita na mahal namin na aming bansa, amin ito, at kaya namin itong itayo ng sarili namin mga paa. So doon po siguro nagsimula ang ating pagiging patriotic. Ito muna si Attorney Easy. Attorney Easy, good morning. Good morning po. Medyo nahuli po. The late Easy Mendoza. Parang pala naman attorney ng the late. Parang pinatay natin Literal na late. Sige pa, Attorney Easy. Para sa inyo po, bakit po mahalaga yung pagbibigay natin ng galang doon sa ating mga kailangan pa talagang ilagay ito sa isang batas? Gaya ng sinabi ni Attorney Alan, ito yung ating simbolo na tayo ay mga nagkakaisa bilang mga Pilipino. Ito ay simbolo ng ating pagmamahal sa ating bayan, mga pinagdaanan ng ating kasaysayan bilang isang bansa. So, dito sa Flag and Heraldic Code of the Philippines, nakalagay din po kung ano ba yung tamang paraan ng paggalang, yung paraan ng pag-display, lalong-lalo na yung ating bandila, yung Philippine flag. Ano-ano po ba yung mga nakasaad? Dito po yan sa batas na ito at ano din po yung mga ipinagbabawal? So, una po, based dito po sa batas natin, saan ba dapat ilagay ang ating flag? So, dapat po, pwede po siya ilagay sa mga private buildings, of course. Tapos, of course, sa ating mga public buildings, ito yung sa mga munisipyo. Schools, government agencies. And tapos po, ito po ay kailan itinataas? Mandatory. Kailan meron pag April 9 sa araw ng Kagitingan, May 1 Labor Day, National Flag Day May 28, June 12 Independence Day, last Sunday of August National Heroes Day, November 30 darating Bonifacio Day, at December 30 Rizal Day. Although may mga iba pa pong araw na itinatadhana, lalo po pag nag-uutos po ating presidente kung kailan po tayo nagkakaroon ng mandatory flag raising. Idagdag ko lang Brigada Mel, itong paglalagay ng watawat, ito isang ayon sa batas, mandatory sa mga pampublikong mga gusali, mga opisina, pati kasama dito yung mga public plaza.
So, mandatory yon. Though sa mga private, hindi siya mandatory, pero ini-encourage ng ating batas na maglagay din ng watawat, lalong-lalo na sa mga araw o petsa na binanggit ni Attorney Alan. So kaya pala every time na Independence Day, talagang ang daming mga watawat ng ating bansa diyan sa kalsada, even sa mga private establishments. Oo. Tapos ayon din yung sa ating batas na ano ba ang itsura o paano ba nilalagay yung ating watawat. Una, syempre dapat malinis yung ating watawat. Walang mga hindi punit, hindi kupas ang kulay. Oo. Tapos dapat pag naka-horizontal, yung asul ang nasa itaas pag sa panahon ng kapayapaan. So pero pag panahon naman digmaan, sana wag mangyari. Oo nga. Pero nasa itaas naman yung kulay pula. Tapos pagka mayroong mga event, 'di ba, may nasa podium, makikita natin may bandila. So ang lokasyon niya dapat nasa pagka nakaharap ka sa stage, sa entablado, dapat nasa gawing kaliwa siya. So even pala yung positioning sa mga event ay nakalagay din talaga sa batas. Oo, naka-specify ho talaga yun. Oo. So ganun kahigpit yung ating batas pagdating po dito sa ating watawat. Pero ito po, kung yung mga positioning, kung paano i-display yung ating watawat, paano din po ba yung dapat na kilos natin, tayong mga mamamayan, kapag halimbawa inaawit or tinutugtog po yung ating pambansang awit, yung Lupang Hinirang? Well, yun nga po, tinuro po sa atin na dapat po kapag tinutugtog po ang ating pambansang awit, ang ating national anthem, dapat po tayo tatayo ng tuwid at ilalagay po natin na ating kamay sa ating kaliwang dibdib. At dapat po tayo titigil, of course, lalo kung halimbawa pong mapapadaan tayo sa isang flag raising ceremony. Ayun po ang tinuturo sa atin. At dapat po laging gagawin po natin yun hanggang matapos po ang pagkanta ng ating national anthem. Pero kadalasan hindi na yun, attorney, na nasusunod. Opo, may nakikita po talaga akong ganyan. Halimbawa, dire-diretso po silang lalakad. Akala nila parang baliwala lang, parang lalo't pag mga napapadaan lang na hindi kasama sa okasyon. Pero dapat po ito yung matutunan ng ating mga kababayan na basta po merong flag raising at kayo po within the area, ating pong ipakita ang paggalang sa pamagitan lang po, kahit po pagtigil lang po sumandali at ating tapusin po yung ginagawang flag raising. Idagdag ko lang din po na maliban sa pagtayo ng tuwid, paglagay ng kanang kamay sa dibdib, ayon din sa batas, dapat yung tao ay nakatingin o ang kanyang direksyon ay dun kung nasaan yung bandila ay yung watawat. Okay. So paano po, sir, kapag halimbawa, kasi paano kung may event pero wala pong bandila pero tumutugtog yung Lupang Hinirang? Paano po yung ganoon? Still po, kailangan po nating tumigil para ipakita po yung paggalang natin kasi part po rin yan sa nasasaad po sa ating flag and heraldic code. And with that, sir, ano ang mga parusa kapag may paglabag sa tamang paggamit ng watawat, yung ating national anthem o yung ating mga pambansang simbolo? Attorney C. Attorney, ang ating pong mga penalties na ibinibigay po sa pagdating po sa violation po ng flag and heraldic code ay although maliit lang naman, but still siya po ay pinapatupad kahit paano, may fine po na binabayaran, commonly up to 5,000 pesos. May imprisonment, talaga pong mapakita na wala kayong paggalang sa ating flag, ay 1 year or both at the discretion po ng ating korte. Grabe, ganun pala yun. Pero may tatanong lang ako kasi paano, siguro ibitin na lang natin tanong muna, attorney. Babalikan natin tanong. Paano ba kapag ganoon,
halimbawa may hindi sumunod, paano ba yung reklamo ng ganoon? Saan ba magrereklamo? Oo, kapag ganoon na. So ibibitin muna natin na tanong yun mga kabrigada. Magbabalik pa rin po tayo pero ipapaalala ko lamang po ang ating usapan ngayon ha. Napaka-chill lang yung ating usapan kasi it's all about kumbaga pagbibigay galang. Yan, yung Flag and Heraldic Code of the Philippines at yung ating tinatawag na Rizal Law. Parang babalikan lang muna natin yung ating pagiging makabansa. Yan, sa araw na ito mga kabrigada. Kung may mga tanong kayo, pwede nyo pong ipaabot yan sa ating comment section. Pero bago ang lahat, ipapaalala ko lang ang inyong Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa. Alas 8:27 na ng umaga at ang oras na yan, atid po sa atin ang ating Yummy-Vit ES3 Syrup with Zinc. Yan. Type ko yan. Kabrigada, tuwing recess time, excited po ang ating mga chikiting na lumabas. Minsan po, hindi para kumain, kundi maglaro. Yan. Sa mga ganyang pagkakataon po mga kabrigada, hindi na ho natin yan maiiwasan. Ha? Lalong-lalo na sa ating mga inay dyan. Ha? Pero kailangan natin mga kabrigada na gumawa ng paraan para masustain po yung kanilang energy. Kasi baka after recess, pagbalik po sa classroom, wala na siyang energy. 'Di ba? So mahirap yung ganoon. Kaya bilang isang nanay, dapat naririyan ho tayo para magkaroon po, masustain yung energy ng ating mga anak. Kasi kahit tapos ng po mga kabrigada na makipaghabulan, makipagharutan tuwing break time mga kabrigada sa school, dapat pagbalik niyan mga kabrigada, ganun pa rin yung energy nila. Yan. At hindi po sila madaling mapagod, madaling makatulog. Pag napagod, nako, mahirap po kapag ganyan. Nako, ito mga mami, malaking tulong po sa inyo. Oo, yung ating Yummy-Vit ES3 Syrup with Zinc. Yan. Meron ho yung lysine at taurine na suporta po sa tamang paglaki po ng kalamnan at ng pag-sustain na din po ng enerhiya ng ating mga chikiting. Meron din po yan mga kabrigadang Chlorella Growth Factor o yung tinatawag ko nating CGF plus zinc para po mga kabrigada, suporta na din sa mabilis na recovery pagkatapos po nilang maglaro. Yan, Yummy-Vit ES3 Syrup. Nako, simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak and starting now. Available po yan mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Type ko yan. Yan, sige. Balikan natin mga kabrigada ang ating usapin ngayong umaga. Ibinitin natin yung tanong, kapag may nakakitang paglabag, ang isang, halimbawa ako, may nakita kong paglabag, hindi siya sumunod, o kaya mali yung pagkaka-display ng watawat na imbis asul yung nasa taas, pula, o kaya kupas-kupas na, o kaya gutay-gutay na yung watawat na idini-display. Yan. Ang ating tanong kanina, sino yung dapat o sino ba yung nagpapatupad ng RA 8491 at paano ba ang pagsasampa ng reklamo sa ganoon? Apo. Well, the main na papatupad sorry po ng ating Republic Act 8491 is the National Historical Commission of the Philippines. But of course, although siya nagpapatupad, it is incumbent upon all of us na ipakita na alam natin ang batas na ito at tayo na mismo on our own ang gumawa ng mga paraan kapag may nakikita po tayong pagkakamali sa respeto sa ating Philippine flag. Ito po ba sir, yung paglabag po ba dito, is it a criminal liability din? Yes po. And Tarnis, yung mga may mga bagay pong na pinagbabawal sa ginagawang na criminalizing itong mga acts sa ating Philippine National Flag and Anthem. Ayun, pag talagang lantakan ang ginawang pagbabastos sa ating watawat, yun ay may kaukulang parusa ayon sa batas. Tapos pinagbabawal din ng ating batas na gawing damit yung ating watawat, gawing tablecloth, pangsapin sa lamesa. Sa lamesa. Oo,
Hindi tulad sa ibang bansa, nakikita natin sa mga telebisyon o kaya sa online na parang ginagawang damit yung mga bandila nila. Tayo, dito sa ating bansa, pinagbabawal yung mismo. Naka-specified mismo yun sa batas na bawal gawing damit yung ating watawat. Pero attorney, sinasabi kasi bawal gawing damit. Paano kapag may event, 'di ba? Halimbawa, for example, yung mga palaro, national na palaro o kaya po Olympics, 'di ba kadalasan doon nandoon naman po yung bandila natin. Sa mga Opo. damit nila, naka-design. Opo. Technically po, sa ating pong batas, bawal po talaga. Mm-mm. Pero siguro po, if you will look into the intent po of the law itself, which is respect. Pag ito naman po ay pagpapakita ng identity natin, siguro international events, pinapayagan naman po ng ating National Historical Commission of the Philippines. Lalo po yun nga, pinapakita yung iyong identity, pinapakita mo na proud ka sa iyong bayan, representative ka. Siguro pinagbabawal po dito yung casual or na ginagamit nating damit. Halimbawa, may magpapaprint lang ng basta, pero if sabi nga po nila, technically it is prohibited, but it may be allowed in certain ways nga, katulad po representation of our country outside with regards to events. Depende sa kung ano ang purpose ng pagsusuot. Ganoon pala iyon. Pero halimbawa, kapag may nakita ba ako, attorney, na lumabag, pwede ba akong dumulog sa pulisya para isumbong? Ganoon. Pwede ba gayon? Pwede naman po. Pwede naman na magsumbong sa kapulisan pag talagang lantaran na yung pagbabastos. Ang pagsusuot ay nakakabastos. Nakakawala ng respeto Ginawang sa crop top. ating watawat. Pwede nating isangguni sa mga kapulisan o kaya kahit sa LGU. Pwede din. Pero sabi nga, Brigada Mano, pag ginawa crop top, lalo kung may bill pa. Yes. Naku, mahirap yun. Yung po kasi mga pinagbabawal po na action o kung ano mang paggamit ng ating bandila na mali, ito po ay criminal act under Republic Act 8491. At katulad po ng ibang mga krimen na pinaparusahan po ng batas, ito po ay maaari niyong isumbong sa ating kapulisan at pwede pong hulihin yung tao na lumalapastangan o hindi nagbibigay respeto base po sa pamantayan na itinalaga ng Republic Act 8491. At ang isa pa sa bawal gawin ay yung tapak-tapakan. At bawal sunugin. Oo. Bawal na bawal yan. Lalong-lalo na ngayong November 30, meron na naman ulit na rallying gagawin sa Metro Manila. So, sa mga ganong pagtitipon, bawal din yung pagsusunog ng watawat doon. Bawal na bawal. Bawal po. Pwede silang kasuhan ng ating mga kapulisan. Okay. Oo. Pero ngayon po kasi, 'di ba? Masyado nang uso yung social media, mga nasa digital na tayo eh. So, paano po ba nakakasabay or nag-a-adapt yung RA 8491 sa ating panahon ngayon? Lalong-lalo na kapag virtual events, tapos minsan parang may mga ginagawa na silang mga style sa ating mga flag online. Iyon po ba ay nasasaklaw din po dito sa ating Flag and Heraldic Code of the Philippines? Yes po. Kahit po ito'y lumang batas, dapat po nating gawin na lahat po ng paggamit natin na ating flag or paggamit po na ating national anthem ay nakatuon pa rin sa kung ano ang gusto po ng ating batas, which is to show respect to our Philippine flag and as well as to the use of other heraldic items of the Philippines. So dapat po meron pa rin pong pagrespeto, meron pa rin pong paggalang tuwing pong gagamitin ka, lalo po ngayon sa social media. Siguro makikita po naman natin yung intent nun eh. Kung talagang binabastos ba natin o
sasabihin nga, para lang magkaroon ng views, gagamitin mo, di ba? So, doon po nagkakaroon ng distinction kung ito po ay ginagamit for advertisement purposes only or kung may disrespect. Oo. At isa pa, bukod sa flag, yung national anthem natin. Kasi uso ngayon, di ba, yung iniiba-iba yung tono. Bawal din pala yung ganoon. Opo, iisa po yung tono dapat ng ating national anthem. Oo, di ba? Kahit Minsan po may galing- makulot na eh. Pero hindi natin minsan may mga sintonado talaga nakanta. Pero dapat po, hindi po babaguhin yung pong pagkanta ng ating national anthem. Tanda Yung ko po nung himig, apo, oo. tanda ko po nung tayo ay elementary, pag tayo yung nakakanta, may beat pa po yan, Yan, sinasabayan at may isa pa po tayong kaklase na nando sa harap at Siyang nagbibit, siya nagli-lead. nagbi-beat. So, parang 3/4 yata kung hindi ako nagkakamali. And hindi pa po yun nababago hanggang ngayon. Oo. So, dapat nakasunod talaga doon. Ang alam ko po, one time, para nagkaroon nga po ng issue na Totoo yan. sa isang sports event, para may Oo, kumanta. oo. Ano po, Tapos nilagyan ng kulot-kulot. Opo. Yun. Alam ko po yun ay na ginawa na aksyon ng National Historical Commission of the Philippines. Oo. Pero how about, naalala ko din kasi, naalala mo sir yung isang palaro, may naalala din ako na ASEAN nga tayo, na baliktad yung pagkakalagay ng flag ng Pilipinas. Nasa yung red ang nasa taas. So, di ba? Ayun. So mali yun, ano? Talagang mali naman talaga yun na ilalagay mo yung pula sa itaas kung wala naman tayo sa panahon ng digmaan. Ano? Oo. So, away palaro lang po. Hindi pa yung digma. Opo. Pero ito din, yung paglalagay po ng half mast. 'Di ba? Sino-sino ba? Kasi kadalasan nakikita natin 'yun. Pag namatay na dating presidente, nakakalahati lang Opo. yung ating Manila. Yun lang ba? Sa presidente lang ba talaga po pwede ba ang ganoon? Hindi naman po. May mga proclamations po kasi ginagawa ang presidente kung kailan po iniha-half mast ang ating watawat. At yan naman po ay upon recommendation din of the National Historical Mission of the Philippines. So pag may mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, syempre kapag po may pambansang pag dineclare na day of mourning. Oo, tsaka yan national artist, naalala ko noon si Nora Honor. 'Di ba, naka-half mast yung ating bandila. That is a symbol of mourning ng ating bansa. Oh, opo. Ito sir, yung nilalagay po sa kabaong pag namatay. Yung ginagawa pong ginagawang kumot bago sa kabaong. Yes, ito po ay binibigay lalong pribilehiyo lamang sa ilang mga personalidad, lalo po sa mga tao na nagsilbi sa ating bayan. Kalimitan po yan ay sa mga men in uniform natin, sa mga pulis, sa mga sundalo. Pinabigyan po silang privilege na ibalot ang kanilang kabaong sa ating watawat. Yan yun po sa mga high-ranking officials of the Philippines. Ganun pala yun. And lalo-lalo na siguro kapag nasa serbisyo pa, na namatay. Opo. Oo, kasi naalala ko noon, yung dating DILG Secretary si Jesse Robredo, ganun ang nangyari sa kanyang aksidente, di ba? May, Opo. may watawat ng Pilipinas yung kanyang kabaong. 'Di ba? Ang dami nating nalalaman ngayon mga kabrigada pagdating sa pagbibigay galang. Yun pala, 'di ba? For sure alam ko din mga kabrigada sa mga nakikinig sa atin ngayon. Ganun pala. Yung mga nakikita natin, nakala natin sa pelikula ang ni Ricardo. Kapag may namatay na pulis, may bandila, kala yun doon lang. Yan po mga kabrigada ay nakasaad sa batas. Lahat yan po mga kabrigada ay sinusunod at yan po mga kabrigada ay nakasaad sa batas. Sa ating pagbabalik naman, pag-uusapan natin, ang regarding naman dito sa Rizal Law, meron palang ganitong batas. Rizal Law mga kabrigada. Atin naman po itong aalamin. Kasama pa rin po mga kabrigada ang mga abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter, Sen. Attorney Alan Alda at si Attorney
Easy Mendoza. Pero anyway mga kabrigada, ipapaalala ko lang ulit muna ha, ang inyong Power Cells Herbal Capsule, alas 8:40 na ho ng umaga, baka nakalimutan nyo pa mga lolo't lola. Power Cells Herbal Capsule lang nang maiwasan nyo po mga pagiging high blood ninyo, lalong-lalo na kung marami na naman kayong problema po mga kabrigadang iniisip sa mga panahon ngayon at hindi po kayo makatulog. Malaking tulong po sa inyo ang ating Power Cells Herbal Capsule. Ako mga kabrigada, kapag nakainom akong Power Cells Herbal Capsule, straight na deep sleep ang nangyayari sa akin kahit umaga. Napaka-effective po niya mga kabrigada na makapag-energize ba ng katawan. Yan. Kaya malaking tulong po iyan sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga lolo't lola na medyo hirap na po magkaroon ng mahimbing na tulog. Power Cells Herbal Capsule, tulog ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:48 o 49 ng umaga mga kabrigada at ang oras ay anatid po sa atin ng ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Nako, maaari po mga kabrigadang magsimula ng risk ng diabetes sa kahit anong edad. Kabilang na rin po dyan mga kabrigada ang teenage years. Yan, maaring dahil po yan sa sobrang pagkahilig sa soft drinks. Nako, mga teenager natin. Sa mga sweets at mga junk foods. Kaya ho, mahalaga ang balanced diet at regular po mga kabrigada na pag-ehersisyo nila. Limitahan din po mga kabrigada ang mga sweets. Ngayon, limitahan ng pagkain yan. Yung mga matatamis at yung mga maalat. Sobrang alat naman mga kabrigada. Napakahirap po niyan. At syempre, piliin na lang natin yung mga masustansyang pagkain. Lalong-lalo na tayo bilang isang nanay, kailangan po mga kabrigada na namomonitor pa rin natin yung mga kinakain ng ating mga teenager na anak. At para po mga kabrigada sa dagdag na suporta, nandiyan po mga kabrigada ang ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Ang ating Standout po mga kabrigada ay may vitamin B complex at iron na tumutulong po mga kabrigada sa energy at brain health para po mas maging active sa school ang inyong mga anak. At lalong-lalo na kung mahilig din po sa sports, saktong-sakto din ho iyon. Yan, Standout ES4 Multivitamins Capsule. Simulang tuparin ng pangarap ng inyong anak and stunting now. Type ko yan. Kabrigada, dire-diretso tayo mga kabrigada sa ating usapin ngayong umaga. May nagtatanong, pwede ba daw ba silang magtanong nang hindi po related sa ating topic? Sige po, dahil malay nyo, yung tanong ninyo ay maging topic natin sa mga susunod na araw. Kaya sige, feel free lang ho kayong magtanong kahit hindi po related sa ating topic ang inyong tanong. Gusto nyo isang guni sa ating mga kasamang abogado, wala hong problema iyan. Tama! Yan. Pero pag-usapan muna natin mga kabrigada ang Rizal Law. O ito po mga kabrigada yung tinatawag na Republic Act 1425. Ano ba mga sir, Attorney Alan, Attorney Easy, ang nakasaad sa Rizal Law at ano po yung pangunahing layunin niyan? Dito po yan sa ating lalong-lalo na sa sistema ng ating edukasyon. Rizal Law ay pinasan way back 1956 or ano. Matagal na pala, matagal na po. At minandato po nito na ituro po sa curriculum natin sa lahat ng eskwelahan, public or private, colleges, universities, ang buhay ng ating pambansang bayani sa Jose Rizal. Kasama po ang pag-aaral na kanyang dalawang natatanging sinulat na nobela, ang El Filibusterismo at ang No Limitangere, para makapukaw po ng feeling of patriotism sa bawat isa at ganito maging inspirasyon para po sa mga ating kabataan doon po sa mga tinuturo po ng buhay ni Rizal at ng kanyang mga isinulat at baka po magkaroon po ng kumbaga maging example siya sa ating pong mga kabataan. So ibig sabihin nito, attorney, yung mga subject sa kolehiyo at sa kolehiyo mostly ay ito pala ay nakasaad sa batas. Talagang mandated by laws pala talaga ito na itinuturo sa ating mga estudyante sa college. Oo, akala ko dati nung kasi may subject kasi kami noon Rizal Life and Work. Oo. So Tama, po. Tama Brigada Mel dagdag ko lang hindi lang sa kolehiyo. Ito ay obligado isama sa kanilang curriculum pati sa high school at elementary. Obligado na ituro ang
buhay at akda mga ginawa ni Jose Rizal. Kaya pala meron no sa Filipino. Yan, sige, papabasa yung libro ng tapos may mga sige, i-summarize nyo. Tapos parang parang ganoon. Subject CB kaya tayo. Oo. Oo. Meron din sa yung history, meron din minsan sa Pilipino na may mga padula-dulaan pa yan noon. Hindi, ewan ko na lang ngayon kung meron pa rin ng ganoon. Pero ito ba, nakalagay kasi, so ibig sabihin ba nito mga sir, obligado talaga ang mga school na ituro sa kanila, na i-discuss yung no limitang hirat and filibusterismo? At anong mga klaseng school ba to? Government lang ba ang saklaw nito? Or even mga private ay kailangan na sumunod dito? Based po sa mandato po ng Republic Act na ito, ito po ay mandatory po para sa ating mga eskwelahan, public or private, na ituro po ang buhay ni Rizal at ganun din po yung pag-aaral po nung dalawa niyang nobela, Noli at saka El Filibusterismo. So even private kailangan ng ituro. Tanda ko po nung ako po ay nag-aaral sa loob po ng seminaryo, ay pinag-aralan po namin itong dalawang ito. At siguro part nga po naming project, kailangan gumawa kami ng dula. Totoo patungkol yun. dito po. Oo. Tapos kailangan memorize mo yung yung laman ng El Fili at Noli. Oo. Kahit nga po yung Spanish version ng Ultimo Diyos ay aming pinamemorize pa po Ay, grabe! Grabe yun, sir. Grabe. Oo, grabe talaga yung Spanish version. Opo. Spanish saka po Tagalog. Idagdag ko lang din Brigada Mel. Kung babasahin yung Rizal Law, ang nakalagay nga doon pag sa kolehiyo, ang dapat ituro o pabasa sa mga estudyante yung original na version. Oh my God. Oo. So, pero syempre, meron na tayong mga translation na English na authorized naman. Pero kung sa batas lamang, ang nakalagay doon, dapat original. Ibig sabihin Spanish. Oo, dapat Oh my ipakita. God. Kahit yung mga importanteng party lamang. Siguro yun siguro kasi ang siguro kung natuto pa tayo na magbasa ng ganoon. Oo, maaari pa siguro. Pero sa ngayon kasi ay talagang Tagalog na itinuturo ito sa mga eskwelahan. Kasi nung panahon po yun, alam ko para may Spanish pa talaga na subject sa tinuturo. Umabot pa ako, meron pa kaming Spanish 1 hanggang Spanish 2 Ako naman kasi attorney, ang Spanish namin ay college na. Oo, ganoon. Wala na. Wala na sa akin El Fili at El Filibusterismo. Sige. So, with that, may karapatan bang tumanggi? Halimbawa, ang isang estudyante, kung nakikita niya na parang hindi tumatama yung pag-aaral niya ng mga akda ni Rizal sa kanyang pinaniniwalaan o pananampalataya. Doon po kasi, sa iba pong batas kasi, meron po tayo, lalo po sa public schools, hindi po kasi priority na ituro ang religion sa mga schools. Kaya kasi po pag public, halo-halo po ang relihiyon ng mga nag-aaral sa public school. Di ko tulad pag private kasi may private na Catholic lang. So meron po silang freedom na ituro ang relihiyon nila doon sa private religious school na yon. Well, pag sa public po, wala po kasi equal po ang pagtingin ng public schools sa mga religions. Kaya po kapag halimbawa po ang isang bagay ay taliwas sa paniniwalang pangrelihiyon ng isang estudyante sa public school, maaari po niyang tanggihan na ito ay ituro sa kanya. Oo nga kasi 'di ba yung sa mga sa El Fili at Noli ay talagang more on Catholic talaga. Oo. At din siguro idagdag ko lang din po Sige po, Attorney Easy. Kasi itong Rizal Law, ito ay batas na ginawa ng ating Kongreso. Pero yung freedom of religion ay ayon sa ating konstitusyon. So kung pagbabasihan, mas mataas yung karapatan yung ating religious freedom kaysa dun sa
naaayon sa batas na Rizal Law. Rizal Law. So, pag titimbangin, mas mabigat yun nasa konstitusyon. Oo, yung freedom of religion natin. Ganun pala yun. Sige. And with that po, ano po ba yung mga responsibilidad, lalo na ng Department of Education at ng CHED, sa pagpapatupad po nitong Rizal Law ito? Well, sabi nga, this is mandatory to be included in the curriculum. And I think, syempre, nagsasubmit po, alam ko, ang mga schools ng curriculums nila for accreditation sa ating mga ahensya ng gobyerno, particularly ang DepEd and CHED, para ipakita na ito nga tuturo. And pag nakita po siguro ng DepEd and CHED na, ba't wala ito? So, hindi kayo bibigyan ng clearance or accreditation siguro para magturo. Siguro, yun po yung nagiging paraan ng ating gobyerno para ma-inculcate po itong curriculums nito sa mga eskwelahan. Naalala ko kasi, actually, attorney, naalala ko sa usapan natin ito. Naalala ko yung teacher namin sa Rizal noon. Oo, talagang, sabi nga ng mga klase ko, pasensya na po, pero i-share ko lang. Sabi kasi mga klase ko, halos kasing tanda na daw ni Rizal. Oo. Kasi totoo lang talaga, ano na siya, siguro nasa 80 plus na siya, nagtuturo pa din siya. Oo. At nabibilib ka talaga kami sa kanya. Kasi, kayang-kaya niya talagang memorize talaga yung buong buhay ni Rizal. Sabi ko, sana all. Diba? Ano po pangalan kaya? Nakalimutan ko na. Naalala ko na lang yung apelido niya. Hindi po kayo Rizal din. pero yun nga, ito sa mga estudyanteng nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung mga nasa high school at nasa kolehiyo, namnamin ninyo yung istorya, yung ano ba, yung No Limit Tangere, yung El Filibusterismo, at pag-college nyo, yung buhay mismo ni Rizal, akalain mo yun, pinagmamaritisan natin, matagal nang patay, minamarites pa rin natin yung buhay niya, pero ma-appreciate ninyo din kasi, mga kabrigada, yung ginawa niya, yung buhay niya, ganito pala. Ganon din ako nung binabasa ko na natapos ko isang buong libro niya pagmamarites lang ng buhay niya. Ang binasa ko noon. Pero maganda at marami din naman talagang matututunan. Ma-appreciate mo yung pagmamahal niya sa ating bansa. Na dapat ay nai-inculcate din natin doon po sa ating mga estudyante, sa atin na mga mamamayan na sa ngayon po ay tayo ay nandito sa bundong ibabaw na siya po mga kabrigadang nagpapatuloy ng kanilang mga nasimulan. Kung naipagpapatuloy man natin. Sa brigada man lang, kung ako napag-aralan ko yung nabasa ko naman yung dalawang nobela, maganda po ang kwento lahat sa ating mga kabataan. Katunayan, di ba, nagkaroon po ng isang adaptation sa isang TV TV series network. Opo, ang No Limit Tangere. So maganda po inyo pong I suggest sa ating mga kabataan na subukan yung basahin. Okay. Mahihiligan nyo din yan, yung mga ganyan. Wag lang yung Spanish. Bakit nyo maintindihan? Unless marunong kayo mag-Espanyol. Adventurous. Diba? Aralin nyo din. Aralin nyo. Yan. Pero bago lang mga kabrigada, paalala ko muna, magko-commercial muna kami. Pero magpapaalala muna ako sa inyo mga kabrigada na 9:01 na sa mga lolo't lola natin. Kanina pa ako nagpapaalala. Nakakalimutan nyo pa din. Nako, ang ating Power Cells Herbal Capsule, inumin nyo na. Yan. Dahil yan po ang kasangganin nyo para sa magandang kalusugan. Power Cells Herbal Capsule, tulog ka ng sakit dahil ikaw ang saligan. Kabrigada, huling yugto ng ating segment na legal na usapan. 9 na minuto makalipas po mga kabrigada ng 9:00 ng umaga at ang oras na yan atid po sa atin ang ating Guard C Plus with Zinc. Kinakailangan po mga kabrigada ang zinc mineral para po sa tamang pagbuo at regulation po mga kabrigada ng hormones. Katulad po yan ng thyroid hormones at cortisol. Kapag hindi balanse po ang mga hormones na yan, nagiging sanhiiyan po ng pagod kahit po galing ka pa po sa tulog. Ang Guard C Plus po naman natin ay meron po yung zinc. Mayaman po yan sa zinc ha. Malaking tulong upang maging balance ang hormone function sa katawan at maiwasan po mga kabrigada ang pagod kahit na
may sapat na pong pahinga. Kaya alagaan po natin lagi ang ating katawan para always G po mga kabrigada. Sa anuman na hamon ng buhay, dapat laging naka-guard C plus with Z. Always protect todo ang kalusugan. Available po yan mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Diretso tayo mga kabrigada sa ating pinag-uusapan ngayong umaga. Sige. Dito tayo mga sir. Oo. Kapag hindi po ba sumunod ang isang paaralan, dito po yan sa Rizal Law, may parusa po ba silang nakaanong harapin or penalidad? Well, sa tingin ko po baka may administrative sanctions po. And siguro baka po matanggalan na accreditation from the DepEd. Sabi ko nga po kanina, ang isang eskwelahan ay nagsasabit po yan ng kanilang curriculum kung ano ituturo nila subject for approval po ng DepEd and SHED, of course. And siguro pag nakita po ng DepEd at SHED na wala, baka ipapadagdag yan sa inyo. Kasi kung hindi, baka hindi po kayo bigyan ng accreditation. Oo, pero sa panahon po natin ngayon, sa tingin nyo po ba, napapanahon pa po ba yung Rizal Law ngayon? Oo, at paano po nagiging relevant pa rin ang ating pamansang bayani si Gat Jose Rizal sa mga issue po ng kabataan sa ating modernong panahon? Oo naman Brigada Mel. Kasi kung ikukumpara natin yung mga ginawa dati ni Rizal sa panahon ngayon, makikita na halos ganun pa rin na sa social media na nga lang ginagawa ng mga kabataan ngayon yung kanilang nilalabas o kanilang mga saloobin tungkol sa mga nangyayari sa ating lipunan. Nung panahon ni Rizal, ginawa niya dun sa kanyang mga ginawang inakda niyang mga libro o nobela. So, ganun din para yung mga kabataan ngayon na makita nila na pwede nilang gayahin yung ginawa ni Rizal, na pwede nilang ilabas ang kanilang saloobin sa social media, na hindi lamang sila tatahimik tapos sa wastong pag-aaral at may mapakita nila kung ano yung kanilang mga pinaglalabang prinsipyo gaya ni Jose Rizal. Attorney Alan, sa iyo po. Tanda po natin yung panahon po ni Rizal, yun po yung panahon ng tayo nasasako po ng mga Kastila. At gustong-gusto po ng mga Pilipino na magkaroon tayo ng kasarinlan. So, makikita po natin na sa tingin ko at that time, isa po iyon sa mga magandang examples of patriotism at that time. Lalo po pag ganyan kay napapailalim sa iba. Doon kayo lumalaban. Sa ating po namang set up ngayong panahon ito, ano ba ang ating pinaglalaban ngayon? Well, ang ating laban po ngayon is against corruption, which is within us. So I think it is the participation. So kung si Rizal nag-participate noon and trying to convince the people through his works kung paano bubuhayin sa kanila yung alab na manindigan tayo. Gayon din po ngayon, bawat isa po sa atin dapat din po manindigan na dapat tayo kaharapin din natin lahat at sama-sama nating labanan kung ano po ang dapat nating labanan ngayong panahon ito. Uy, katulad bukas. For sure. Oo. Actually, nitong mga nakaraan, nakita ko sa UAAP na laang mga presentation ng mga estudyante natin. Talagang tawag dyan, matatapang. Ng ating mga estudyante, mga kabataan ngayon. Oo. So, 'di ba, sabi nga ni Jose Rizal, ang mga kabataan, though cliche na siya, ulit-ulit na lang na napapakinggan natin, pero ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Kayo, attorney, naniniwala ba kayo doon? Well, opo. With the generation passing by, every time panahon natin ngayon, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pagdating nila sila naman matatanda, sasabihin ulit nila sa mga bata, kabataan na pag-asa ng bayan. Kasi nagpapalit po ng generations. Totoo yan. Still, at magdadala po niyan lagi yung bagong henerasyon. Oo. At nasa sa atin, tayong mga nauna, nasa sa atin po mga kabrigada, yung way kung paano po natin ipapasa. Paano natin huhubugin naman sila para maipasa nila yung responsibilidad na nasa mga balikat natin sa ngayon.
Tama. Diba? Oo, attorney, dito muna tayo, may tanong kasi, pero out of topic natin ito, pero pagbibigyan natin, attorney, kasi na-topic na din natin ito dito last week, last Saturday. Sabi dito sa ating Facebook Live, sa comment section, ang tanong ni, parang ayokong banggitin yung kanyang pangalan, attorney. Hindi pwedeng gawin ko to. Napaka-possessive. Kaya nga Oo, hindi pwede, hindi ko mabasahin ng pangalan mo. Sige, pero ito na lang ang kanya. Si A na lang, si A. Oo, si A. Ang kanyang tanong. May kinakasama daw po kasi siya ng 10 years. Tapos may naipundar daw silang bahay at tricycle. Pero hindi daw sila kasal. May habol po ba ako sa mga naipundar namin? Halos 7 years na rin kaming hiwalay. Wala po kasi akong malapitan kaya now lang daw siya nagtanong. Yan, attorney, ito'y napag-usapan na natin last week sa co-ownership. Fresh na po Opo. yan sa co-ownership. Ano po, ito po na-discuss noon na kung halimbawa po kayo hindi kasal, at kayo nagkaroon ng pagsasama at nagkaroon kayo ng pagkakataon na makapag-impok o makapagpunda ng kung anong mga property o pagmamayari, pera, ang pinagpapalagay po ng batas na kayo ay co-owner. So, ibig sabihin po, depende po ang hatian ninyo sa naging inyong kontribusyon doon po sa bagay na inyong naipundar o naimpok. Ngayon, kung wala naman pong patunay kung paano ang inyong contribution, pagpapalagay po yan na kayo ay hati. Co-owner po. Oo. And kung ang bahay naman or syempre yung bahay may lupa o nakapangalan po sa asawa nyo, paano yun, attorney? Sige. Paano pong nakapangalan? Nakapangalan yung titulo doon sa asawa niya. Doon sa isang kinakasama. Oo. Di kailangan pong ipakita na parte ka doon sa Yun ang parang mahirap patunayan, lalo kung wala kang hawak Opo. Diba? Yun ang problema doon kasi dapat po malinaw po na meron kayong partisipasyon sa pagkuha ng pagmamayaring yun. Halimbawa, may resibo kayo nung binili na nakapangalan sa inyo, although nakapangalan niya si pero baka yung resibo. Or may magte-testify na nagbigay nga yan ng wala daw kasulatan, attorney. Yun lang ang mahirap po. Oo. Oo, yun lang ang problema natin. Dahil unang-una ikinakasama, talagang wala pong assurance talaga yung ganoon. Well, siguro kung kakausapin mo na lang yung may titestigo lang daw. Yun, sabi niya. Pero minsan kasi, attorney, sa sa korte ba or sa valid ba talaga yung may laging binibitbit na witness ang ganoon, attorney? Of course po. Pagdating po sa korte, pabigatan kayo ng ebidensya. Oo. Pag dami ebidensya mo, lalo't credible evidence, Maganda ang tsansa na panigang ka ng korte. Okay. So may sabi niya, nagkahiwalay daw sila dahil sa illegal na droga. Sige. Anyway po, ay siya, siguro naman kung maaari niyong makausap pa yung kinakasama, mas maigi siguro, attorney? Na ganoon, na baka may chance na pwedeng ibenta ninyo yung bahay, yung tricycle, tapos paghatian kung ano man po yung magiging kita doon, di ganoon na lang siguro. Opo. 'Di ba? Ganon, yun ang pinakamadaling solusyon sa inyong problema, Mr. A or Miss A. Yan. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Yan. Sige lang, kung may mga katanungan pa kayo sa mga susunod mga kabrigada, pwedeng naman Pero sa ngayon po muna, natapos ang ang huling yugto ng ating segment na legal na usapan. Bibigyan ko muna ng daan si Attorney Alan at si Attorney Easy para po sa kanilang mga panghuling mensahe, kaya naman po mga pagbati. Go ahead po mga sir. In behalf po of IBP Batangas Chapter, papasalamat po ulit kami sa brigada at kami lagi nandito. Ganoon na rin po, babati na po ako. In time, mga nagpapabati. Una po lahat ay syempre sa aming po sekretarya, si Tina, kung ano man ginagawa mo ngayon, thank you kahapon. Sa aming pong staff sa IBP, sa aming po presidente, Attorney Dindo, at kay Attorney Benjan, na parehong nasa Coron, sa Palawan. Wow. Kasama po si Attorney Nikki. Kumakain ng lobster ngayon. Na umakain ng lobster ngayong breakfast. Wow, sana all. Sana all, opo.
Yan po kay Kuya Felby Mandigba, nagpaano lang po kagabi sa akin. And I would like to greet lang po. May mga natapos po kami mga immersion na senior high school students po ng Alangilan Senior High School, batch 1 sa IBP. Natapos po sila kahapon, si Micaela Cleofe, De Alexa Manlolo, Janela Ashley Marasigan, Sharina Maria Papio, Mayen Ira Yvonne Ramores, Angela Vito. Congratulations at mag-aral kayo na Rizal. Totoo yun. Apo. And of course po sa aking asawa, si Ana, sa aking dalawang anak, si Anton at si Allen, and sa aking pong team sa Provincial Government of Batangas. Kami po ay may sports fest sa aking pong team, sa team po ng planning, sa Provincial Social Welfare, sa team po ng accounting, of course, my Provincial Legal Office team. Congrats po sa atin. Aha. Attorney Easy. Oo, batiin ko lang yung asawa ko, no, si Mika, yung mga anak ko, si Malik, si Maven at si Megan. Batiin ko na din yung mga kuya ko sa Lubo, Batangas Seagulls Club. Yan, magandang umaga sa inyo. Yan. Opo, may pahabol lang siya, attorney, nagtatanong sa atin. Na-rehab daw po kasi yung kanyang kinakasama at ayaw po ng pamilya niya na bigyan siya ng karapatan. Mas maigi po siguro na magtanong na po kayo sa abogado. Opo. Yan. Dahil po dyan ay open po ang IBP Yan. Batangas Oo. chapter for free legal consultations every Kada Friday, Friday. 1 p.m. sa aming pong building sa Palyocan West, Batangas City. Oo. And again po, sa aming mga miyembro, IBP Batangas chapter, mga lawyers, panyeros, panyeras, on December 5, ating year-end assessment and Christmas party. coupled with the induction po ng Lipa Lawyers League sa Lipa. No registration fee. Come in your smart, semi-formal attire and let's party. Wow. Parang gusto ko yun yung part. Sige po. And maraming salamat, Attorney Alan, Attorney Easy, sa inyong mga ibinahagi ngayon na kaalaman sa batas regarding po sa ating topic. At syempre mga kabrigada, next week ulit makakasama natin ulit syempre. Every Saturday naman po yan. At kung kayo may mga katanungan pa mga kabrigada, ipadala nyo lang ho. Kahit hindi related po sa aming topic, malay nyo. O dahil sa tanong ninyo, siya ang maging topic namin sa mga susunod na Sabado, di bongga, 'di ba? Kaya sige lang ho, wala pong problema 'yan mga kabrigada. Pero sa ngayon muna, magpapaalala lang ako, ang power cells ninyo, huwag niyong kalilimutan. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.